habang tinotorture yung mga kasamahan natin doon sa pagtawid sa sirat, na kung saan sa ilalim noon ay nandoon ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang mga hindi mananampalataya ang tatawid sa sirat, sa tulay na iyon, ang mga mapaggawa ng kasalanan, pag-apak na pag-apak pa lang nila doon sa sirat na iyon ay mahahati ang kanilang katawan at mahuhulog sila sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang mga taong kinuha nila ang katuruan ng Ramadan, na kung saan pagkakaroon ng takot sa Allah, kinuha nila, binigyan nila ng pagpapahalagaan yung dala-dala ng Ramadan na taqwa. Anong sinabi ng Allah? وَنُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Pagdating sa pagtawid sa sirat, pagdating sa tulay, ay ililigtas namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga taong nagbigay ng pagpapahalaga sa dala-dala ng Ramadan na taqwa. At ano pang gagawin ng Allah? Inna lilmuttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwan wala kadhaba, jazaan min rabbika 'ata'an hisaba. Ang mga taong kinuha nila ang aral ng Ramadan, ang dala-dala ng Ramadan na taqwa, katotohanan na nagtagumpay ang mga taong kinuha nila ang aral ng Ramadan na taqwa. At para sa kanila, ibibigay ko sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga hardin at mga ubasan. Kahit anong uri ng pagkain ay pwede mong kainin. Bukod pa doon, itong mga taong binigyan nila ng pagpapahalaga, kinuha nila ang aral ng Ramadan na kung saan ang takot sa Allah, bibigay namin sa kanila, sabi ng Allah, wa kawa'iba atraba, ang kanilang mga asawa na dalagita na magkakapareha ng edad. Jazaan min rabbika 'ata'an hisaba. Yan ang gantimpala ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kinuha ninyo ang aral ng Ramadan, pinahalagahan ninyo ang aral na Ramadan na binigyan kayo ng taqwa. Ngayon, ipapalasap ko sa inyo kung ano ang gantimpala ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, parang kahapon lang na inaabangan natin ang pagdating ng Ramadan. Parang kahapon lang pinapakinggan natin ang ating mga ustad, ang ating mga ulama, na kung saan tinatalakay nila kung paano natin sasalubungin, kung paano natin paghahandaan ang buwan ng Ramadan. Parang kahapon lang na inantabayanan natin ang Darul Ifta kung kailan mag-aanunsyo, kung kailan tayo magsisimulang mag-fasting. Ngunit nagulat na lamang tayo kanina na paggising natin, nakakarinig na tayo ng takbir, nakakarinig tayo ng mga takbir sa kabila-kabilang moske. Sa mga bawat moske, nakakarinig tayo ng takbir na palatandaan na narito na tayo sa kahuli-hulihang yugto ng buwan ng Ramadan. At ano ang makukuha nating aral sa pangyayaring ito? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hadha balaghun linnas, hadha balaghun linnas waliyundharu bih. Itong mga nararamdaman ninyo na sobrang bilis ng panahon, sobrang bilis ng takbo ng oras, yan ay balag, paalala sa inyo at mga babala sa inyo na ang inyong pamumuhay sa ibabaw ng mundo ay sadyang napakabilis lamang. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. At ito ay paalala para sa mga taong mayroong taglay na katalinuhan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lingid sa kaalaman ng bawat isa sa atin na ito na ang pinakahuling oras, ito na ang pinakahuling araw kung kailan makakasama natin, makakapiling natin ang buwan ng Ramadan. Sapagkat pagkatapos ng ating khutbah, pagkatapos ng ating sala, pagkatapos nating lumabas ngayon sa moske, ay iniwan na tayo ng buwan ng Ramadan, na kung saan ang buwan ng Ramadan ay siyang naging dahilan upang tayo ay maging matuwid na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buwan ng Ramadan ay
iiwan na tayo kung saan ito ang dahilan kung bakit tayo nagmahalan, kung bakit humigpit ang pagkakapatiran. Ang iiwan na tayo ng buwan ng Ramadan na kung saan ito ang naging dahilan kung bakit tayo nagawa nating magpatawad. Iiwan na tayo ng buwan ng Ramadan na kung saan naging dahilan na natamasa natin ang Laylatul Qadr. Iiwan na tayo ng Ramadan na kung saan ito ay naging dahilan upang patawarin tayo ng Allah, kaawaan tayo ng Allah, kahabagan tayo ng Allah, at papasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraisong pangako ng Allah. Kaya't marapat sa atin ang pinakamainam na gawin natin ay kunin natin, bigyan natin ng pagpapahalaga kung ano ang itinuro sa atin ng buwan ng Ramadan. Kunin natin yung aral na ibinigay sa atin ng buwan ng Ramadan. At ano ang aral na ibinigay sa atin ng buwan ng Ramadan? Ano ang aral na itinuro sa atin ng buwan ng Ramadan? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang aral na ibinigay ng Ramadan sa atin ay la'allakum tattaqun. Ito ang dahilan kung bakit tayo inobligan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mag-ayuno, tayo ay mag-fasting, upang sa ganun sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay maging matatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't marapat sa atin na kunin natin ang handog ng Ramadan na taqwa. Mapabilang tayo sa mga taong muttaqin, sapagkat hindi lingid sa kaalaman ng bawat isa sa atin. Alam ko na alam natin, bawat isa sa atin, na alam nila na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katotohanan na tayo ay galing sa Allah at tayo rin ay magbabalik sa Allah. Kaya ang pinakamainam na pagbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala ay baunin natin ang katuruan ng Ramadan na kung saan mapabilang tayo sa maging mga muttaqin. Ang pinakamainam na pagbabalik sa Allah ay baon natin ang handog ng Ramadan na taqwa, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat hindi lingid sa kaalaman ng bawat isa sa atin na pagdating sa Yawmul Qiyamah, kung wala tayong baon na taqwa, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kagimbal-gimbal ang pangyayari sa Yawmul Qiyamah. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, yuhsharun nasa yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Pagdating sa Yawmul Qiyamah, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ay bubuhayin tayong muli. At ano ang mga itsura natin pagdating sa Yawmul Qiyamah? Hufatan, wala tayong tsinelas, wala tayong sapatos, wala tayong medyas, nakapaalamang tayo, nakapaalamang tayo. Uratan, at kita lahat ng katawan natin, walang damit, walang pantalon, walang boxer, lahat nakikita. Ghurla. At pagdating sa Yawmul Qiyamah, tayong mga kalalakihan ay babalik sa dati yung ari natin. Magiging hindi tayo mga tuli. Tayong mga kalalakihan ay babalik ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ari natin sa kanyang dating anyo. Ano ang dahilan dito? Sapagkat dito natin makikita na kahit napakaliit na bagay sa balat natin ay ibinalik ng Allah, paano na lang kaya ang mga malalaki nating kasalanan? Wal'iyadu billah. Kaya't marapat sa atin na taglayin natin yung binigay ng Ramadan na katuruan na taqwa, sapagkat kung mayroong kang taqwa, ito ang solusyon sa lahat ng problema mo, mapadunya man o akhirah. Kapag ikaw ay napabilang sa mga taong muttaqin, ay ang lahat ng problema mo ay nandyan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tabi mo. Sapagkat pagdating sa Yawmul Qiyamah, pagkatapos na buhayin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang damit, walang saplot, nakahubad at walang tsinelas, ay gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala, uutusan niya ang apoy. Uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang apoy na itulak tayo doon sa mahsyar, kung saan doon tayo iipunin lahat.
at doon tayo lilitisin at doon tayo bibigyan ng hukom kung saan tayo makakarating, kung sa impyerno ba tayo at kung sa paraiso ba tayo. Ngunit bago tayo makarating sa mahsyar ay merong sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Merong sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Maryam verse 71. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago tayo makarating sa mahsyar, wa in minkum wariduha kana rabbika hatman maqdiya. Bago tayo makarating sa mahsyar ay walang ni isa sa atin na hindi makakatawid doon sa sirat, na kung saan ang sirat na ito ay naririnig natin dati sa mga lolo natin, sa mga lola natin, na sinasabi nilang sirat al-mustaqim. Ngunit ang sirat na ito ay hindi sirat al-mustaqim, sapagkat ang ibig sabihin ng sirat al-mustaqim ay tulay na matuwid. Magiging matuwid lamang ang tulay na ito kung matuwid ang tutulay sa kanya, kung matuwid ang dadaan sa kanya, kung matuwid ang dadaan sa tulay na ito. Bago kayo makarating, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa yawmul mahsyar ay dadaan muna kayo isa-isa sa sirat, sa tulay na kung saan nabanggit sa hadith ng ating mga ulama, binanggit sa hadith na ang sirat na ito ay kasing nipis ng isang hibla ng ating buhok. Kasing nipis ng isang hibla ng ating buhok, na kung saan sa ilalim noon ay nandoon ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ano ang mangyayari kapag ang mga hindi mananampalataya ang tatawid sa sirat, sa tulay na iyon? Ang mga mapaggawa ng kasalanan, pag-apak pa lang nila doon sa sirat na iyon ay mahahati ang kanilang katawan at mahuhulog sila sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang mga taong kinuha nila ang katuruan ng Ramadan, na kung saan pagkakaroon ng takot sa Allah, kinuha nila, binigyan nila ng pagpapahalaga, yung binigay ng Ramadan, yung dala-dala ng Ramadan na taqwa. Anong sinabi ng Allah? Wa nunajjil ladhina taqaw. Pagdating sa pagtawid sa sirat, pagdating sa tulay, ay ililigtas namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga taong nagbigay ng pagpapahalaga sa dala-dala ng Ramadan na taqwa. At pagkatapos nito, kapag ginuha mo ang katuruan ng Ramadan na taqwa, ililigtas ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kapahamakan sa yawmul qiyamah. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mga taong kinuha ang katuruan ng Ramadan na taqwa, innal muttaqina fi maqamin amin. Pagkatapos nilang tumawid, yung mga taong mayroong takwa, kinuha nila yung dala-dala ng Ramadan na takwa, katotohanan sila ay nasa ligtas na lugar. Ililigtas namin sila at ilalagay namin sila sa ligtas na lugar, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang pa doon sa ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong kinuha nilang aral na dala-dala ng Ramadan na taqwa, wasiqal ladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ang gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong kinuha nila ang dala-dala ng Ramadan na taqwa, wasiqal ladhina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dadalhin ng mga malaika ang mga taong pinahalagahan nila ang aral na ibinigay ng buwan ng Ramadan. Dadalhin sila ng mga malaika doon sa paraiso. Wa futihat abwabuha. At pagdating ng mga taong muttaqin na iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating nila sa paraiso, futihat abwabuha, bubuksan sa kanila ng mga anghel ang bawat pintuan ng paraiso. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibatum. At sasabihin ng mga anghel, babatiin nila ang mga taong kinuha nila ang katuruan ng Ramadan na pagkakaroon ng takot sa Allah, pagkakaroon ng taqwa, salamun alaykum tibatum fadkhuluha khalidin. Kapayapaan ay sa inyo, kayo ay naging dalisay at kayo ngayon ay pumasok sa paraiso at dito na kayo mananahan ng walang hanggan. Kabilang pa doon, habang tinotorture yung mga kasamahan natin doon sa pagtawid sa sirat,
ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwan wala kadhaba, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ang mga taong kinuha nila ang aral ng Ramadan, ang daladala ng Ramadan na taqwa, inna lil muttaqina mafaza, katotohanan na nagtagumpay ang mga taong kinuha nila ang aral ng Ramadan na taqwa. Hadaika wa a'naba, at para sa kanila ibibigay ko sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga hardin at mga ubasan. Kahit anong uri ng pagkain ay pwede mong kainin. Bukod pa doon, wa kawa'iba atraba, mga dalagita. Itong mga taong binigyan nila ng pagpapahalaga, kinuha nila ang aral ng Ramadan na kung saan ang takot sa Allah, ibibigay namin sa kanila, sabi ng Allah, wa kawa'iba atraba, ang kanilang mga asawa na dalagita na magkakapareha ng edad. Jazaan min rabbika 'ata'an hisaba, yan ang gantimpala ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kinuha ninyo ang aral ng Ramadan, pinahalagahan ninyo ang aral ng Ramadan na binigyan kayo ng takwa. Ngayon ipapalasap ko sa inyo kung ano ang gantimpala ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang mapapala natin kapag kinuha natin yung aral ng Ramadan na takwa doon sa Yawmul Qiyamah. Ngunit kung magtatanong tayo, Ustad, ang lahat ng nabanggit mo ay para lang sa Yawmul Qiyamah, ano naman ang benefits ng pagkakaroon ng takwa dito sa dunya? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Kung kayo ay magiging mapagtiisin kahit na anong panlalait sa inyo, kahit anong pagmamaliit sa inyo, at kayo ay nagkaroon ng takot, sabi ng Allah, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, hindi kayo mapipinsala ng kung sino mang tao. Yun ang unang benefits ng pagkakaroon ng takwa. Hindi kayo mapipinsala ng mga masamang balak ng kung sino mang taong may masamang balak sa inyo. Pangalawang benefits ng takwa dito sa mundo, sinabi pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Kung maniniwala lamang, kung mananampalataya lamang ang bawat isang tao sa isang pamayanan, bubuksan namin sa kanila, sabi ng Allah, ang mga biyaya na manggagaling sa kalangitan at kalupaan. Pangalawang benefits ng pagkakaroon ng takwa. Pangatlong benefits ng pagkakaroon ng takwa dito sa mundo, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kapag kinuha mo ang binigay ng Ramadan na takwa, wala kang malaking problema. Namumroblema ka sa iyong negosyo, si Allah ang bahala sa iyo. Namumroblema ka dahil hindi ka makapag-asawa, gustong-gusto mo na mag-asawa, si Allah ang bahala sa iyo. Magkaroon ka lamang ng takwa, wa yaj'al lahu makhraja, at ibibigay sa iyo ng Allah ang mga solusyon sa mga problema mo. At bukod dun, sabi ng Allah, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Pagkatapos na ilabas ka namin sa problema mo, ay bibigyan ka pa namin ng gantimpala, mga rizq na hindi mo akalain kung saan manggagaling. Kaya't marapat sa atin na kunin natin ang turo ng Ramadan, ang iiwan sa atin ng Ramadan na kung saan ito ay ang takwa, upang sa ganun magtagumpay tayo dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.